Ang ating mga kasukasuhan. Upang sa ganun, makinig tayo ng maayos sa salita ng ating Panginoon. Yan, itaas natin yung kamay natin. Yan, shake natin yung mga kamay natin. Yan, shake natin. Yan. Tapos, hawakan natin yung balikan natin. Igunin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pabaliktad naman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung dalawa naman natin, ikot natin. Game. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Mahal na tayo po. At so, stay po. Tayo na po yung makikinig sa salita ng ating Panginoon. At gawa, ang bawat isa kayo nagising at ready na makinig sa salita ng ating Panginoon. Nahiyakan doon sa atin ni Pastor Ronnie. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yan, salamat sa Panginoon. Meron pa tayong exercise. Yan. Pantanggal antok. Habang tayo nakikinig kasi malamig eh. Pag-gising pa lang natin sa umaga, umuulan eh. Amen? Kaya itong dito tayo sa church, malamig nga kasi meron tayong aircon. Salamat sa Panginoon. At malamig ang ating klima ngayon. Hindi kagaya ng mga nakaraan. Talagang pinagpapawisan tayo ngayon. Yung mga nanay, parang hindi na kinakaya yung lamig. Kanina, ininaan ni Brother Rudolph yung aircon kanina, malamig na daw. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Yan, purihin ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Salamat sa Panginoon. At tayo muli ay makikinig o mag-aaral ng kanyang salita. Magbubulay-bulay ng kanyang buhay at banal na salita. God is good! Amen. God is good all the time. Amen. Yan. Kaya dahil God is good, dapat talaga mahal natin ang Diyos. Amen. Sa mga nakaraang mga pag-aaral natin, dito patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ano ba yung mga natatandaan natin kung paano natin maipakikita na mahal natin ang Diyos? Yung mga dati natin mga pag-aaral kasi parang review na lang ito eh. Dagdagan na lang natin na kaunti. Yung noon, yung how to love God. Love the church. Oh, yeah. Support, rebuild the temple, the church. Yan. Tapos, support the leaders, the pastor, yung mga ginagamit ng Diyos. Tapos, give tithes and offering. Yan, si church para maipakita natin na mahal natin Diyos. Sa madaling salita, ito ay pagsuporta ng bawat gawain patungkol sa espiritual na bagay. Amen. Kasi ang Diyos ay espiritu. Kaya dapat siya sambahin sa espiritu at katotohanan sa ating buhay. Na dapat din natin ipakita yung pag-ibig natin sa Kanya bagamat hindi siya nakikita. Amen. Sa pamamagitan ng mga bagay na yun, na ipakikita natin ang mahal natin ng Diyos. Amen. Una, siyempre, tulong tayo sa pag-rebuild ng temple ng Diyos sa literal na church, itong building. Yan. Ano pa? Yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya, dapat sinusuportahan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos, sa spiritual. Ano pa? Siyempre, napakahalaga din ang ating mga handog sa Diyos. Bagamat hindi kailangan ng Diyos ang kayamanan natin sapagkat napakayaman ng Diyos. Salamat sa Kanya dahil sa tithes and offerings na ipakikita natin na na-appreciate natin yung mga kabutihan ng Diyos sa atin. Yan na, utos nga yung kala Moses na pumunta kayong ila at maghandog kayo sa akin bilang pasasalamat sa pagliligtas ng Panginoon sa buhay nila. Sa atin din naman ngayon, sa pagpapatagumpay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Yan yung mga bagay na may kaugnayan sa pag-ibig sa Diyos. Kaya dadagdagan na lang natin ito. Kaya sa umagang ito, tayo magbubuklat ng banal na kasulatan sa aklat ng Deuteronomy, chapter 10, verses 12 to 21. At kung meron tayong mga Biblia, at tinatawagan ko si Brother Nero na lang basahin, panguna tayo sa pagbabasa ng Deuteronomy, chapter 10, verses 12 to 21. Ayun, ang lahat po ay magsitayo sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Makibukas tayo sa Deuteronomy chapter 10,
verse 12 to 21. 21. Yan. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa iyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tutunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig, at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sila kinapag-ibig nila sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusubulan. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at dumi. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Egypto. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Siya lang ang inyong sambahin. Huwag kayong ihiwalay sa Kanya at sa pangalan lamang niya kayo manumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at ang inakilabot ng mga bagay na inyong nasaksiyan. Pitong lamang ang inyong mga ninuno na pumunta sila sa Egypto. Ngunit ngayon, pinarami kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Sindami na kayo ng bituin sa langit. Amen. Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon. Muli sa pagkakataon yung pinagkaloob sa amin, mabuksan o mabasa ang iyong banal na salita na iyong panagkatiwala sa mga taong pinili mo at kami yun, Panginoon, na narito at nagbasa at nakinig ng iyong banal na salita. Sa umagang ito, purihin ka, Panginoon, patnubayan mo po kami amang banal sa pangalan ni Jesus ng iyong banal na Espiritu ang mamuna sa bawat isa sa amin upang ang iyong buhay at banal na salita ay pumasa amin upang magawa namin ito habang kami narito sa mundong ito, habang naghihintay sa muli mong pagbabalik o aming Panginoong Isus. Pagnubayan mo kami, pagpalain ng bawat isa, Panginoon, naway hindi kami lumabas sa iyong templo na ito, walang natutunan, Panginoon. Ikaw ang itaas, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos at tayo'y makakaupo na. Ayan, sulat ng Deuteronomy chapter 10. Verses 12 to 21. Yun, yung bayang Israel. Yan, sinasabi ni Yahweh na yung mga anak niya. Pag sinabi mong Israel, ito yung kanyang mga anak. Sa panahon natin ngayon, tayo yun. Amen, na mga kumikilala sa Diyos na itinuring niya mga anak niya. Kaya yun, sa ating mga nakaraang mga topic, ito yung patungkol sa pagmamahal sa Diyos. Kaya nagdigan na lang natin. Kaya ito yung pinamagatan kong, pamamagatan natin, the lovers of God. Lovers of God. Yan, mga taong umiibig sa Diyos. Yan. How can we show our love to God? Paano natin maipakikita na yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos? Yan. Yun yung tanong na dapat natin sagutin sa ating mga buhay bilang mga taong tinatawag na umiibig sa Diyos. Yan. Yung una kanina, may binanggit tayong mga bagay doon at ito naman yung mga karagdagan. Ito yung mga gawain ng mga taong umiibig sa Diyos. Amen? Kaya sabi ng bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Sabi niya dito, ano nga ba ang nais ni Yahweh? Ano ba ang gusto ng Diyos mula sa inyo o mula sa atin? Sabi rito, ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya. Una, sabi dito, ang gusto ng ating Diyos ay una, igalang natin siya. Amen? Igalang natin siya. Pangalawa, sundin ang kanyang mga utos. Obey Him. Yan. Igalang ninyo siya. Una, pangalawa, sundin ang kanyang utos. Pangatlo, ibigin siya. Yan. Pangatlo, pang-apat, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Yan. Yung apat na bagay na yun na dapat nating gawin upang maipakita natin na tayo'y umiibig sa Diyos. Amen. Una, igalang natin ang Diyos. Sabi dito, isang bagay na pakikita ng bawat isa sa atin
na tayo nagmamahal sa Diyos kung iginagalang natin siya. Kaya ang tanong, iginagalang mo nga ba kaya ang Diyos sa iyong buhay? Dapat amin ang sagot natin doon. Kung amin ang sagot natin, dapat ginagawa natin ito. Basahin natin yung karugtong niyan, Deuteronomy 10:14-15. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig, at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Pero yun yun ang pinakamataas na langit. Ilan ba yung langit sa ating mga pag-aaral? 3. Tatlo. Unang langit, hipapawid, mataas yun kaysa sa atin. Ito, nililiparan ng mga ibon. Ikalawang langit, outer space, mas mataas sa hipapawid. Kaya, ang pinakamataas na langit, at meron pang pinakamataas na langit, yung ikatlong langit na sinasabi nung, sabi ni Pablo, na meron akong nakilala na idinala sa ikatlong langit. Yun, sabi ni Pablo. Hindi ako nagkakamali. Si Pablo. Kaya ba hanapin, Brother Joshua? Yung ano na yun, yung verse na yun. O kung matatagalan, wag na. Kaya oras 11:30 na eh. Okay? Basta yun, sabi ni Pablo, meron akong kilala na ipagmamalaki dapat. Yun ang dapat ipagmalaki na dinala siya sa ikatlong langit. Amen? Yan, kaya mas mataas pa sa unang langit, ikalawang langit, yung ikatlong langit, ang third heaven na tinatawag paradise na tinutukoy. Yan, sabi rito, ang pinakamataas na langit sa daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Bago mo, ang third heaven, ang paradise na yon, at ang lahat ng nandoon sa paradise na yon, sa langit na yon, ang pinakamataas, ay pag-aari ng Diyos. Amen? Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming mga bansa. Okay? Ngunit sa laki ng pag-ibig niya, sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga ninuno, kayong lahi nila, sino ba yung lahi ng mga ninuno na yun? Israel. At siyempre tayo. Amen. Ang tunay na mga Hudyo ay yung mga nabago sa puso't isip ng Diyos. Walang tinutukoy na iba doon kundi yung bayan ng Diyos, yung Israel. At yung sabi ron ng Roma, kung di ako nagkakamali, ang tunay na Hudyo ay yung mga taong nabago. Yung mga tunay na Israel, yung mga anak ng Diyos, yung mga taong nabago sa puso't isip ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong naging iglesia ng Diyos, yung tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen? At tayo yun, na narito ngayon nakikinig ng kanyang buhay at waral na salita. Amen? Yung Diyos na may-ari ng pinakamataas na langit at ang lahat ng naroon sa langit na yun, na siya'y nagmamay-ari, sa laki ng pag-ibig sa ating mga nino, tayo, mga lahi, ay pinili sa gitna ng maraming bansa. Para saan? Siyempre, para pumunta doon sa pinakamataas na langit na yun. Amen? Na kanyang pag-aari at tayo yun. Kaya, karapat dapat lang sa ating buhay bilang pagpapakita ng pag-ibig sa kanya, dapat bigyan natin ng respeto ang Diyos. Okay? Respetuhin natin ang Diyos. Paano natin? How can we show our love to God? Number 1, by respecting Him. Tama ba English, Brother Joshua? Ayan, binubukil natin ito kanina ng madaling araw. Medyo may pakulang-kulangan tayo sa pag-i-intindi sa Google. Yan, kaya hindi ko sure kung tama yung aking pag-google. Hindi ako magaling gumamit ng cellphone eh. Kaya tinatry natin makapagsalita ng English. Amen? Kaya ang pamagat, the lovers of God, mga taong umiibig sa Diyos. At paano natin ipakikita ang ating pag-ibig sa Diyos? Una, sa pag-respect sa Kanya. Amen. Dahil karapat dapat siya sa ating pag-respect. Dahil siya ang may-ari ng pinakamataas na langit at ang mga bagay na naroon sa langit na yun na pumili sa ating mga ninuno at sa ating din ngayon para pagdating ng panahon na pinangakuan sa John chapter 14 verse 2, tayo yun na dadalhin sa pinakamataas na langit na yun. Amen? Yung respeto natin, bigay natin sa Diyos. Amen? Awit 47, 2 and 4. Pakibasa, Brother Neron. Aklam ng awit, chapter 47, verses 2 and 4. Awit chapter 47,
verse 2 and 4. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat ay galang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng hinirang. Amen. Si Yahweh na ating Diyos na pumili sa atin tahanan ng lupang minana ng mga hinirang. Balik tayo 47. Ang Diyos na si Yahweh kataas-taasan ay dakilang haring dapat igalang. Kasi, biruin mo, ang Diyos na may-ari ng pinakamataas na langit, ang kataas-taasang Yahweh, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakilang hari, dapat talaga nating igagalang. Okay? Sino ka ba para piliin ng Diyos? Okay? Sino ka ba para pagbigyan niya ng kanyang kayamanan pagdating lang ng panahon? Kaya sa buhay natin, sa paanong paraan natin pakikitang mahal natin siya, respetuhin natin ang Diyos. Job chapter 25, 2 and 6. Job chapter 25, 2 and 6. Babasa-basahin na lang muna natin itong mga verse na nandito. Dahil ang bilis ng oras eh. Job chapter 25, 2 and 6. 2 to 6. Job chapter 25 verse 2 and 6. 2 to 6. 2 to 6. Makapangyarihan ng Diyos, dapat siyang igalang. Naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang. Lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Para sa Diyos, ang buwan ay walang ikting, at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano ba ang tao na isa lang ang habang na uod? May halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Amen. Puri lang sa sobrang dakila ng Diyos. Para tayong uod lang sa Kanya, sa totoo lang. Wala tayong kahalaga-halaga eh. Anytime, pwede naman gumawa ang Diyos ng mga panibagong tao maliban sa atin kung gustuhin niya eh. Pero bakit tayo buhay ngayon? Ipagpasalamat natin sa Diyos at igalang natin siya. Pero kataas-taas ang Diyos. Nang sabi doon sa Job chapter 25, 2, makapangyarihan ang Diyos. Dapat siyang igalang, naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. 3, ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang. Lahat, sabi kanina, siya at ang mataas na langit, lahat ng naroon pag-aari niya, nandoon yung mga anghel na hindi mabilang. Lahat ay nasisikatan ng kanyang liwanag. Yung mga anghel na yun, makapangyarihan yun. Panahon ni David, pag pumatay sila ng mga kalaban nila, libo-libo. At yun, ang Diyos ang naghahari, biruin mo doon. 4, maaari kong maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos. Sino ba tayo? Pwede ba natin gawing matuwid sa sarili natin sa harapan ng Diyos? Gayon ang Diyos. Ang luwalang lang sa atin. Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Meron bang matuwid sa paningin ng Diyos? Wala. Kaya sabi ng Roma, walang matuwid, walang kahit isa. 5, para sa Diyos, wala. Tayo ay parang para sa Diyos, ang buwan ay walang ninding. Birin mo sa atin, pag tingin natin sa gabi, ang ganda ng buwan. Di ba? Ano pa? At ang mga bituin ay marumi. Sa kanyang tingin, sa atin, napakaganda na yun. Pero sa Diyos, walang halaga yun. Sa totoo lang. Amen? Yung maganda sa atin, hindi maganda sa Kanya. Ibig sabihin, gaano siya kataas-alaga, gaano siya kabuti, gaano siya kamakapangyarihan kung walang mga halaga sa Kanya yung mga bagay na para sa atin ay napakahalaga. Amen? At 6, gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod, may halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Amen? Kung di natin gagalang ng Diyos, tapos pala tayo. Amen? Wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Amen? Kaya kung iniibig natin ng Diyos, dapat bigyan natin siya ng paggalang kung gaano natin siya tinitingala sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 1 verses 17 to 19. 1 Peter chapter 1 17 to 19. Unang Pedro chapter 1 verse 17 to 19. Walang tinatangi ang Diyos. Pinapahalaga niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang
ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay sa inyong pinana, sa inyong mga magulang. Ang ipinatubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o bilang, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Walang itinatangi ang Diyos. Ito yung Diyos na dapat nating igalang. Kasi bakit? Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa sa ayon sa mga ginawa nito. So, ibig sabihin, nagpapahalaga ang Diyos, na-appreciate niya lahat ng bagay na ating ginagawa. At katunayan nga niyan, sabi ng 2 Corinthians 5:10, lahat ng mabubuti o masasama nating ginagawa dito sa mundo habang tayo nabubuhay ay isupagsusulit natin sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon. Maging ng mga ngaral, 12:14, hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya sabi nila, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang buhay, habang tayo ay nabubuhay. Hindi lang sa oras na ito na narito tayo sa church, habang nabubuhay, paglabas, at habang tayo ay nananatiling buhay sa mundong ito. Bakit? Alam ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ninyong minana sa mga magulang, yung kasalanan natin na walang kabuluhan na minana natin. Ang ipinagtubos sa atin, sa inyo, hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng material ng ginto o bilang. Hindi iyon ang pinambayad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng isang Diyos na banal na naging tao. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos. Doon lang tayo sa nahin, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, ang korderong walang batik at kapintasan. Kaya hangalang ang taong hindi gagalang sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ang mataas na Diyos na may-ari ng pinakamataas na langit, sabi ng Deuteronomy, at ng mga bagay na naroon sa pinakamataas na langit na yun, ang may nagmamay-ari, nagbigay ng buhay sa atin. Amen. At tayo parang uuglang kung tutusin, pero bakit tayo ay tinawag niya ng diyaan ka ngayon sa kinauupuan mo? Bakit ng diyaan ka ngayon binibigyan ng pagkataon? Kahit matigas ang ulo natin, pinakikinggan pa rin natin, ipinakikinig pa rin natin ang kanyang buhay at banal na salita. Kung kaya na din lang naman niyang gumawa ng panibago na mga taong pwedeng maglingkod sa kanya ng totoo. Amen? Kasi bakit? Ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Ganun tayo kamahal ng Diyos na lumitaw sa mundong ito na binigyan niya ng pangalan. Alam niyo ba na hindi naman talaga magulang natin yung nagbigay ng pangalan sa atin, kundi ang Diyos. Kasi pinili niya na tayo bago pa tayo isilang ng ating mga magulang. Kaya ang totoo niyan, ginamit lang yung mga magulang natin para bigyan tayo ng pangalan dito sa mundo. Ang totoong nagbigay ng pangalan natin ang Diyos. Amen? Kasi bago pa likhain ng daigdig, pinili ka na niya, kapatid, na nakaupo dyan ngayon. Kaya anong dapat natin gawin? Kung sinasabi natin, iniibig natin ng Diyos, igalang natin siya sa ating buhay. Okay? Dapat ang priority natin palagi, yung salita ng Diyos. Laging merong parte sa bawat oras, bawat bukas, bawat sandali ng ating mga buhay nito. Kaya ang sabi ng Deuteronomy, yung sa pagtuturo ni Brother Rudolph, ulitin ko lang, ipulupot natin ito sa ating mga bewang, isulat sa ating mga hamba. Habang tayo natutulog, nagtatrabaho, dapat inaalala sa mga pangarap natin sa buhay, sa ating trabaho, dapat ang konsepto natin ay paglilingkod sa Diyos pa rin. Amen? Iyon ang paraan kung paano natin mapapakita sa Diyos na iniibig natin siya. Igalang natin siya sa lahat ng bagay na nais niya gawin natin sa ating mga buhay. Kaya una, bagay na maipakikita natin na tayo talaga yung umiibig sa Diyos ay ang respeto na dapat ibinibigay sa Kanya. Amen? Magiging focus tayo palagi sa ating Diyos.
na may-ari ng lahat ng bagay at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya bigyan natin respeto ang Diyos. Sa isip, salita at gawa. Pahalagahan natin na tayo'y binigyan niya ng pagkakataon ngayon din tayo. Maraming tao hindi nakakapakinig ng Word of God. Ano ibig sabihin kapag ang tao hindi nakakapakinig ng Word of God? Ano ibig sabihin nun? Malabo siyang maligtas. Sabi ng Biblia, kung ang matutuwid, mahirap maligtas, paano pa kaya ang hindi kumikilala? Paano pa maliligtas? Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi mo napapakinggan ang kanyang tinig? Ang pagpapahayag patungkol sa kanyang pangalan, patungkol sa kanyang kaanyuan, patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Di paano pa siya maliligtas? Di wala na siyang kaligtasan. Pero hindi. Ganun tayo. Nandito sa loob ng templo niya mismo, binubuksan ang kanyang banal na salita at pinakikinggan ang kanyang tinig gamit ang mga lingkod niya. Amen? Katunayan lang na tayo ay talagang pinili at binibigyan ng pagkakataon ng Diyos makasama niya pagdating ng panahon. Amen? Amen. Yung matutuwid, mahirap maligtas. Paano yung mga hindi naniniwala? Kasi bakit? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. At ang pananampalataya na yun yung magliligtas sa atin. Kaya kung wala ka napapakinggan na salita ng Diyos, malabo ka maliligtas. Wala kang pananampalataya. Kaya madaling tayong matangal. Kaya kung minsan, ginagawa lang natin yung mga bagay na ibig natin gawin kasi kulang tayo sa pananampalataya, kasi kulang tayo sa pakikinig. Makinig man tayo kung minsan hindi rin natin naiintindihan, sabi ni Isaias, kasi tinatakpan natin yung ating mga tenga at ating mga puso. Hindi natin naiintindihan yung totoong salita niya. Kaya sa buhay natin, para higit natin maintindihan ito, bigyan natin ng respeto ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos na pinaka-makapangyarihan at may-ari ng lahat ng bagay sa pinakamataas na langit, maging ang mga laman na ito. Okay? Siya kasi ang lumalang ng lahat at siya ang namumuno sa lahat. Amen? Kaya balik na tayo sa Deuteronomy muli. Pangalawa, una, paano natin maipakikita tayo yung mga ibig ng Diyos, umiibig sa Diyos? Respect Him. Dapat iginagalang natin siya. Pangalawa, anong sabi doon? Deuteronomy 10, chapter 12. Yan, sabi doon, Bayang Israel, ano ba ang nais na Yahweh mula sa iyo? Ang gusto lamang niya ay igalang, number 1, ninyo siya. Pangalawa, sundin ang mga utos. Paano natin ipakikita ang iniibig natin ng Diyos? Number 2, obeying Him. Obey. Sundin ang kanyang mga itinuturo o kautusan. Deuteronomy 10:16-17. Pakibasa, Brother Nero. Deuteronomy chapter 10, verse 16 to 17. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang tinatangi at hindi nasusugulan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag matigas ang ulo. Kapag may narinig tayo mga bagay na patungkol sa atin na dapat hindi na natin ginagawa, huwag natin gawin. Sapagkat si Yahweh, bakit? Sapagkat si Yahweh ay yung Diyos, ay Diyos ng mga Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Walang itinatangi at hindi nasusulan. Hindi kagaya ng mga matataas na katungkulan, kailangan ng padulas. Kay Yahweh hindi eh. Hindi natin pwedeng umentry tayo sa langit. Panginoon, nakapagtapos ako ng ganito eh. Civil engineering ako. Tama? Panginoon, nursing ako, doktor ako eh. Hindi yun ang katibayan mo na makakarating ka sa langit. Panginoon, ako yung pinakamayaman sa Northville. Panginoon, naging barangay captain ako, mayor ako ng Caloocan. Hindi yun ang entrance sa langit kasi higit pa si Yahweh sa lahat ng pinaka-mataas ang katungkulan. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, mailalang sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makapangyarihang Diyos. Sabi nga, para lang tayo uod eh. Ang pinakakahinaan ng Diyos siguro, yung pinakamatalino sa lahat sa atin eh. Kung ikukupra, kung meron mang kahinaan ng Diyos ha, pero walang kahinaan ng Diyos eh. Perfect ang Diyos eh.
Kung iisipin mo lang, yung pinakamahina niya, yung pinakamatalinong tao na nabuhay, sino ba yung pinakamatalinong nabuhay dito? Si Solomon. Solomon nga, napahiya sa harap ng Diyos kasi siya naman nagkasala eh. Amen? Kaya kay Solomon nagkaroon ng idea yung mga matatalino ngayon eh. Mga scientific pa eh, sa kaisipan lang ni Solomon eh. Kaya kay Solomon nagmula. Maging siya man ay hindi karapat dapat wala sa kalingkingan ng karunungan ng Diyos. Amen? Kaya, ano dapat natin gawin? Sapagkat si Yahweh yung Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon makapangyarihan, at kakilakilabot. Matakot tayo sa Diyos. Amen? At sa pamamagitan ng pagkatakot natin sa Diyos, bakit? Walang tinatangi siya eh. Wala siyang tinatangi. Kung ikaw ay abogado, ikaw ay doktor, o kahit anong antas mo sa kabuhayan, pantay lang ang tingin sa atin ng Diyos. Pare-pareho tayo mga makasalanan na kailangan siya. Amen? Hindi ang Diyos ang may kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan sa Kanya, pero ang Diyos pa rin ang pumili at naghanap sa atin. Biruin niyo? Ganun tayo. Ka-special sa Kanya, kaya dapat ma-appreciate natin yun. Una, respetuhin natin siya. Pangalawa, sundin natin yung Kanyang mga utos. Kasi yun yung katungkulan natin, sabi ng mga ngaral. 12. Ang katungkulan natin, 12-13, ay matakot at sumunod. Dahil sabi rito, kakilakilabot. Tungkulin ng tao, matakot at sumunod sa Diyos. Amen? Kaya sa buhay natin, anong dapat natin gawin? Sumunod tayo sa Diyos. Kawikaan 6:20, chapter 6, verse 20 to 24. Mga Kawikaan, chapter 6, verse 20 to 24. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundi. Huwag mong patalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iuki, at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tablaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama. Sa lupang aking iyang salita, ngunit puno ng daya. Amen. Sa pagsunod natin sa Diyos, para sa ating ikabubuti din kasi yun. Amen. Kaya sa ating pagmamahal sa Diyos, lagi tayong sumunod sa Kanya. Bakit? Kasi sa ating ikabubuti lang yun. Amen. Kawikaan 7, 2 and 5. Pakibasa, Brother Nero. Kawikaan 7, chapter 7, 2 to 5. Kawikaan chapter 7, verse 2 to 5. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y tali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong magtanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay tinuring mo sa babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matali. Pagkat ito ay sa iyo, maglalayo sa babaeng kapangalo niya nang di ka mabibhani ng matamis niyang pananalita. Amen. Yan. Yung utos ng ating Diyos, dapat nating sinusunod dahil itong lahat ay sa ikabubuti natin. At sabi ng John 14:15, ito ang pagsunod sa kautusan, ang dahilan para maipakita natin na tayo umiibig sa Kanya. If you love me, you must obey my commandments. Kaya kung ating sinusunod ang Diyos, ay pakikita natin na talagang tayo'y nagmamahal sa Kanya. 1 John 5, 2 and 3, pakibasa, Brother Neron. 1 John chapter 5, verse 2 and 3. Ito ang palatandaan iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ang Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at napagtagumpayan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Purihin ang Diyos. 1 John 5, 2 to 3, dapat sinusunod natin ang utos ng Diyos. Hindi naman siya mahirap sundin. Amen? Ang sabi niya, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad ng Kanyang utos. Kaya kapag sinabi natin umiibig natin ng Diyos, tinutupad natin ang Kanyang
kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Alin karugtong niyan? After na ba? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? Kasi siya ang gagawa din ng pagsunod natin sa mga utos. Amen? Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay para lang sa ganun, makakilos siya at magawa natin yung mga utos na dapat natin gawin. Yan. Ang pagsunod kasi, yun yung pagpapakita na iniibig natin ng Diyos. 14:15 ng John. If you love me, you must obey my commandments. Kaya sabi, ito ang palatandaan. Ang pagsunod sa utos ay palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang at tinutupad ang kanyang mga utos at sinusunod ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kasi kapag kilala natin ang Diyos, hindi naman mahirap sundin yung maliban na lang kung hindi talaga natin kilala ang Diyos at kung hindi talaga natin tinanggap sa buhay natin ang Diyos. Kasi napakalaga ng pagsunod sa utos niya para sa ating ikabubuti yun eh. Na pagdating ng panahon, tayo rin ang makikinabang nun. Kaya lang, kailangan lang natin gawin, tanggapin natin ng tunay sa ating mga buhay, yung Diyos na yun, na may kakayahan magbago at magturo sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin upang masunod natin yung kautusan niya din na yun. Amen? Number 3, paano natin maipakikitang mahal natin ang Diyos? Pangatlo, sabi daw ng Deuteronomy chapter 10, basahin ulit natin Deuteronomy chapter 10. Yan. Ang gusto lamang niya, igalang. Una, igalang. Pangalawa, sundin ang kanyang mga utos. Pangatlo, ibigin siya. Yan. Ibigin siya. Mahalin siya. Paano mo naman makikita ang mahal mo ang Diyos? Ito rin yung topic natin. Paano makikita ang mahal mo ang Diyos sa buhay mo? Ayan. Deuteronomy 10:18-19. Yan, pakibasa Brother Miron. Deuteronomy chapter 10 verse 18 to 19. Binibigyan niya ng katarungan ang mga ulila at balo. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan ng pagkain at bibig. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Egypto. Amen. Yan, nakuha niyo na ba? Paano natin may pakikitang mahal natin ng Diyos? Yan, binibigyan nila, pakinggan niya, 18. Binibigyan nila katarungan ng mga ulila at balo. Ay mahal ng Diyos yung mga walang asawa, yung mga walang yung hindi na kayang buhayin yung sarili nila. Kaya dapat aasa tayo sa Diyos, sa tunay na Diyos. Huwag tayong aasa sa mga Diyos na peke dahil gawa-gawa lang ng mga tao. Okay? Binibigyan nila ng katarungan ng mga ulila, yung mga walang-wala, yung mga walang maasahan kundi ang Diyos. Kaya sa Matthew chapter 5, pag pinasa natin, mapalad na walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? At balo. Minamahal nila ang mga dayuhan. Yung mga dayuhan, yung mga hindi nila kababayan. Amen? Ano pa? At binibigyan ng pagkain at damit. Ibig sabihin, inaasikaso niya yung mga hindi nila kababayan. Welcome sa kanilang tahanan, parang gano'n. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Yung panahon nila. Kasi sila, nandun sila sa Ehipto, yung mga Israel, dayuhan sila doon. Kasi hindi sila Egyptian. Tama, kaya sila yung dayuhan. Pero tinanggap sila doon. Tayo naman, sa paanong paraan natin maipakikita ang mahal natin ng Diyos, anong ibig sabihin ito? Mahalin natin yung ating kapwa. Kaya sa paanong paraan natin makikita ang iniibig natin ng Diyos, dapat minamahal natin yung ating kapwa. Amen? Okay? John 15:17, Brother Miron, pakibasa. Tapos John 15:12. Roma 12:9-10. 1 John 4:10-12. O yan, sige, John 15:17 na lang. John chapter 15 verse 17. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Amen, yan. Magmahalan kayo. Siguro yan, naiintindihan na natin yan. Dapat tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. John 15:12, Roma 12:9-10, 1 John 4:10, kung babasahin natin yan, yun lang din naman ang makikita natin dyan. Magmahalan tayo. Kasi ang pagmamahal sa Diyos, yung pag-ibig
natin sa kapwa natin. Tandaan natin, sa paanong paraan natin maipakikita ang pag-ibig naman natin sa kapwa natin. Yan ang pinaka-the best na bagay. Ang pinakauna at pinakamahalaga sa lahat. Maipakikita natin ang pag-ibig natin sa iba kung maiiligtas natin sila sa apoy ng kapahamakan. Amen? Kagaya ng ginawa sa atin ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay para iligtas tayo sa kapahamakan. Amen? At ano naman yung mga bagay na maaari natin gawin? Nakasunod ng bagay na yun. Siyempre, kasama na din yung mga bagay na maaari natin magawa para masigit natin silang mapaniwala na talaga iniibig sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga buhay natin. Amen? Kaya pag-ibig sa Diyos, pag-ibig ito sa kapwa. At ang pinakadabis nito, yung bahagian natin sila ng kanyang salita. Maligtas ang kanyang kaluluwa. Amen? At sa pagpapatuloy nun, yung mga bagay na kaya natin ibigay sa kanya, na hindi tayo nagiging sentro ng ating pag-ibig, kundi yung Diyos. Talingayin natin sila, tulungan natin sila sa mga bagay na pangangailangan nila, kung kakayanin natin. Kasi tayo lagi focus sa sarili natin. Hindi natin magawang maglingkod sa Diyos. Kaya pag tinanong lang tayo, sinasabi natin, mahal natin yung Diyos. Pero hindi natin naiintindihan yung pagmamahal sa Diyos. Amen? Wala tayong pagpaplano sa buhay natin. Ang plano lang natin yung guminawa tayo pagdating ng panahon. Sinasabi ng mga Karal chapter 3, nakatakda na yung panahon natin, panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Kung hindi natin naabot yung ating pangarap, dahil iyon ay takdang panahon natin, nasa gitna pala tayo ng ating pangarap, mamamatay na pala tayo. Sayang yung ating pagpapagal, sayang yung ating mga plano, sayang yung mga hirap na ating ginugol, yung pagsusunog ng kilay sa ating pag-aaral, yung pagsisikap natin guminhawa. Kahit tayo, umaga gabi, Lunes hanggang Linggo, nagtatrabaho tayo. Ito na pala ang hangganan ng buhay natin. Sabi ng Santiago Paul, parang uso ka lang eh. Parang alam tayo uukod eh. Sabi ng kanina sa verse eh. Tama? Kaya isipin natin yun. Kaya alamin natin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. Dahil ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, yung meron tayong ni isa mang kaluluwa, sabi ni Pablo, na maiiligtas. Yan. Roma 12. Pakibasa ka, brother Nino. Yun ba yun sa Roma chapter 12? 9 to 10. Roma chapter 12 verse 9 to 10. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasukulaban ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at mahalagaan ninyo ang iba na higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Amen. Yan. Sa pag-ibig. Wala pa pala tayo doon. Kaya yun, ang pinaka-the best na bagay, yung ipakita natin sa Diyos na mahal natin siya, may madalaman lang tayo isang kaluluwa sa Diyos, na ipakita natin na minamahal natin yung kapwa natin. Kaya yung mga tao dinidisipul natin, maging matyaga tayo sa kanila. Tulungan natin sila, kagaya ng sabi kanina sa pag-aaral ng umaga, kapag may mga baguhan, may mga mahihina, i-guide natin sila tayong malalakas. Tulungan natin sila magbuklat ng Bible. Ano pa? Huwag tayong maging dahilan ng kadidistract nila. Tulungan natin sila maging focus sa pakikinig para maligtas yung kanyang kaluluwa kasi hindi yan agad makakaintindi. Tama, kailangan niya ng may magpapaliwanag na higit na nakakaalam. Ay ito yung ganito buksan yung Bible, ito yung aklat ng Deuteronomy, ito yung Old Testament, ito yung New Testament. Ikakait natin sila. Ang layunin natin yung maituro natin, makuha niya ang kaligtasan at maipakilala si Kristo sa kanya ng higit sa lahat ng bagay. Amen? Ayun ang goal natin. Bisitahin natin sila, kung may pagpapala tayo, obserbahan natin yung buhay nila, kung kailangan nila ng tulong, kung may maitutulong tayo, gawa tayo ng paraan. Huwag nating sarilinin yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Share your blessing. Maging yung mga material na blessing. Amen? Itong mga bagay na ito ay napakahirap gawin. Pero itong bagay na ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Kaya sa ayaw sa gusto natin, dapat natin itong gawin sa ating mga buhay. Kasi dito tayo tinawag ng Diyos at itong dapat natin ginagawa para masabi natin, mahal natin ang Diyos. Amen? Number 3 yun. Ano yung una? Para maipakitang mahal tayo ng
respeto natin ng Diyos. Sumusunod tayo sa Kanya, mga utos. Pangatlo, minamahal natin siya. At panghuli, pinaglilingkuran natin siya. Deuteronomy 10, chapter 10, verse 12. Ibigit siya paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ayan. Deuteronomy chapter 10, verses 20 to 21. Brother Nero. 10, 20 to 21. Deuteronomy chapter 10, verse 20 to 21. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Siya lang ang inyong sambahin, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng maraming at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. Amen. Purihin ang Diyos. Yan. Paglingkuran natin siya. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Matakot tayo sa Kanya, kaya dapat tayong maglingkod sa Diyos. Siya lang ang inyong sambahin. Dapat wala tayong ibang sasambahin at paglilingkuran. Dahil sabi ng Exodus, ako si Yahweh. Huwag kang gagawa ng anumang imahe upang iyong sambahin. Huwag kang yuyukod sapagkat ako ang Diyos na mapalibubuhin. Kaya dapat, una, paano natin dapat paglingkuran ng Diyos? Dapat pinaglilingkuran natin, number 1, yung totoong Diyos na hindi haka-haka, na hindi sinasabi ng Roma 1 na hinaka-haka lang ng tao, gawa-gawa lang, kundi dapat sinasamba natin yung totoong Diyos na mapanibubuing Diyos na hindi dapat tayo gumawa o sumamba sa anumang larawan. Amen? Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, sila lang ang iyong sambahin. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya at sa pangalan lamang niya kayo manunumpa. Bakit? Kapag wala tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang Diyos lang ang nakakaalam, kaya ipagpasa Diyos natin ang lahat ng ating kinabukasan. At sa pangalan lang niya, kayo manunumpa. Huwag tayong tatawag sa ibang mga pangalan maliban sa pangalan ng ating Diyos. Amen? At ano yung pangalan na sinasabi ng Bible? Jesus. Yan. Kaya, number 2, sa paano pala tayo makakapaglingkod? Paano tayo makakapaglingkod? Number 1, dapat sa tunay na Diyos. Pangalawa, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, dapat doon lang tayo nakapokus. Hebreo 12:2. Ituon ninyo ang inyong palingin kay Jesucristo na siyang pinagmula ng ating pananampalataya. Colossus 3:23. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat na parang ang Panginoong Hesus ang ating pinaglilingkuran. At pangatlo, dapat maging tapat tayo sa misyon na ginagawa dapat natin ngayon. Ano ba yung misyon na dapat natin ginagawa sa ating mga buhay? Na higit na magiging pakinabang para sa Diyos. Ano yung misyon na dapat natin ginagawa sa ating mga buhay? Go and make disciple. Yung utos ng Diyos bago siya umakyat sa langit ni Jesus. Humayo kayo at ipangaral ang aking salita sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Huwag tayo mag-alala, kasama natin ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Gayahin natin si Pablo na sa kanyang buhay, ang tanging nais niya ay makapagligtas lang ng kaluluwa. Kahit isa, kahit ilang kaluluwa. 1 Corinthians 9:22-27. Pakibasa, Brother Nero. 1 Corinthians chapter 9, verses 22-27. First, wala na, lobat na. Hey, let's go sila. sound check. 1 Corinthians chapter 9, verse 22-27. Sa pilit ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pabutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro ang nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit na
ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang ginamit natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusunod sa akin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos ko mangaral sa iba. Amen. Yan ang ginagawa ni Pablo sa kanyang buhay. Nais niya na kahit ilang kaluluwa man lang sa kanyang buhay ay makapagligtas siya. Kaya wala siyang tigil, kanilimutan niya ang kanyang buhay, maging kanyang kaligayahan. Makamtan lang ang higit na kaligayahan na dapat niyang makamtan, yung buhay na hahantong sa langit. Na pagdating ng panahon, kagaya ng plano ng Diyos sa atin na maging iglesia tayo, na pamumuluan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa langit. Amen? Kaya sa buhay natin, paglingkuran natin ng Diyos sa ating mga buhay, nang may pagkatakot sa Kanya, sikapin natin na kahit isang kaluluwa lang, meron tayong maidala sa Kanya. Kaya ang tanong, sa tagal natin naglilingkod sa Diyos, ilang kaluluwa na ba ang ating nadala sa Kanya? Nakagaya ni Apostol Pablo na walang tigil na nagsisikap makapagdala man lamang ng kahit ilang kaluluwa. Amen, hindi nyo na kailangan sagutin yun. Kaya sa buhay natin, pag-isipan na lang natin kung paano natin magagawa yun. Okay, sa ating mga buhay. Dagdag na rin natin yung Judas 1:23. Judas chapter 1, verse 23. Sige, pakibasa ko lang rin. Judas chapter 1, verse 23. Pagawin ninyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba na may kawaan ninyo na may halong pag-ihinga. Pasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalian. Amen. Gawin natin ang mga hahatulan sa apoy. Alam niyo ba yung mga taong ito? Minsan yung mga magulang natin, yung nanay, tatay natin, yung mga kapatid natin, yung mga pamangkin natin, yung mga apo natin, yung mga kapitbahay natin, yung mga nakakasabay natin sa jeep, yung mga nakakasabay natin naglalakad sa lansangan, at yung mga tao na ito na nais ng Diyos na maligtas. At sino ang gagawa ng kaligtasan na ito? Walang iba kundi tayong mga anak niya na nakakaalam ng kanyang buhay at banal na salita na pinahihintulutan niyang pakinggan natin. Amen? Kaya hindi tayo dapat magpatulog-tulog kagaya nung pag-aaral kanina. Dapat manatili tayong gising sa ating mga tungkulin na inaatang ng Diyos sa atin. Lalo na sinasabi natin mahal natin ng Diyos. Kasi ang mga tao umiibig sa Kanya, rumirespeto sa Kanya. Amen? Ano pa? Pangalawa, ang mga tao umiibig sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga utos. Pangatlo, nagmamahal sa Kanya at higit sa lahat, naglilingkod ng buong buhay, buong puso, buong kaluluwa sa Kanya. Amen? Okay? Kaya, sa mga tao nagmamahal sa Diyos, ano ang pinaka-importanting bagay na dapat taglayin natin sa ating mga buhay para magawa natin tuluyang ibigin ng Diyos sa ating mga buhay na ito? Kasi madalas natin sabihin yan pero bakit parang hindi naman natin nagagawa? Ano yung kulang? Nasa sa palagay yung kulang sa atin, bakit hindi natin magawa yung bagay na ito na nasasabi lang ng ating mga labi pero hindi natin magawa-gawa? Faith? Ano yung kulang? Na magpupuno ng lahat ng bagay na ito para magawa natin? Holy Spirit. Yung Holy Spirit. Amen? Yung Holy Spirit. Kasi wala naman tayong magagawa sa sarili natin eh. Ang Holy Spirit, ito yung nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Ito yung paghahari ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Ang katibayan na tayo hihirangin pagdating ng panahon. Kaya lang kung hindi natin nagagawa ang mga bagay na dapat natin gawin, paano natin masasabing nasa atin ang banal na Espiritu? O paano natin makakamit ang banal na Espiritu? Wala nang ibang sasabihin ng banal na kasulatan kundi sa aklat ng Romans chapter 12 verse 1. Ialay ninyo
ang inyong buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Kasi kung hindi natin iaalay sa Diyos ang ating mga buhay, hindi tayo pananahalan ng banal na Espiritu. Pag sinabi mong inaalay ang buhay mo, ano ibig sabihin nun? Ialay ninyo sa Diyos ang inyong buhay bilang banal na handog. Pag sinabi mong ialay ninyo ang inyong buhay bilang banal na handog, ano ibig sabihin nun? Binigay mo na sa Diyos yung buhay mo, hindi ka na ang may-ari dito. Ngayon, ang sagot, kaya hindi natin magawa yung pag-ibig talaga sa Diyos kasi hindi pa natin binibigay yung buhay natin. Tayo pa rin ang nagmamay-ari ng buhay natin. At para magawa natin yun, ibigay natin yun sa Diyos. Kaya kasabi ni Jesus, pasalin mo ang aking krus, kalimutan mo ang iyong sarili, sumunod ka sa akin. Okay? Gusto niyang sabihin sa iyo, tanggapin mo ang banal na Espiritu para magawa mo sundin ang lahat ng bagay patungkol sa akin. Amen? Sapagkat ako'y laging sasama sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. At tayo'y umawit ng sang-awit sa Panginoon. Nawa, ang ating mga napakinggan ngayon ay naisip-isip natin sa ating mga buhay. Kasi madalas sabihin natin talagang mahal natin ng Diyos, pero isipin natin, Lord, mahal naman kita, pero bakit hindi ko naman magawa yung mga bagay na pinag-aaralan natin? Kaya yun, isipin natin na baka wala pa talaga sa buhay natin yung banal na Espiritu at kailangan natin siyang papasukin sa ating mga buhay. Revelation 3:20, ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso, kundi rin gininuman, ako'y papasok at kakain kasalo ninyo. Kaya sa oras na ito, buksan natin ating puso sa Diyos. Awitan natin siya. Come Holy Spirit sa umagang ito. Hallelujah. Hilingin natin yung banal na Espiritu sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin na pumasa atin. Kailangan natin ang kanyang kapangyarihan na pumasa atin upang hindi tayo tulungan na magawa ang lahat ng bagay na dapat natin gawin. Hallelujah. Come Holy Spirit, follow me now. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita at ngayon naunawaan namin ang mga bagay na dapat namin gawin at ang susi, Panginoon, ay pumasa amin ang iyong pinangako, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na pumasa amin upang magawa namin ito, Panginoon. Salamat, aming Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. As every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord, purihin ka, O Diyos. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. As every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand.
sa lahat ng bagay, Panginoon, at gawa namin mali sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga katusuhan, Panginoon. O minsan kami, Panginoon, nagkakasinungaling sa iyo, Panginoon. Nagagawa namin sabihin na mahal ka namin sa aming mga buhay. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig sa iyo, Panginoon? Ano nga ba ang ibig sabihin nito, Panginoon? Nasasabi namin ang mga bagay na hindi namin naiintindihan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga buhay na ito. Ayaw namin, Panginoon, dumating ang araw na kami haharap sa iyo at sasabihin mong hindi mo kami kilala dahil walang lunas, Panginoon, walang solusyon kung wala ang iyong banal na Espiritu sa aming puso. Kahit anong pagsisikap namin, Panginoon, na gawin ang mga bagay mabibigo kami, Panginoon, sa aming sarili. Lord, tulungan mo kami, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tulungan mo kami na ang iyong banal na Espiritu, Ama, ay pumasa amin upang higit na magawa namin ang mga bagay na dapat namin gawin sa aming buhay na ito, na nakatanda na, Panginoon, lahat ng bagay na mangyayari. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami binigyan ng kaalaman, malaman ang aming bukas, Panginoon, upang para sa amin naging, Panginoon, ikabubuti
Pinaalaman ang iyong mga salita ngayon, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil hindi mo sa amin nililihim ang lahat. Hinahayag kami mo, Panginoon, ang katotohanan na dapat namin gawin, Panginoon. At dapat namin malaman sapagkat ikaw ay tapat at totoo sa iyong mga pangako, sa aming mga tao pinangakuhan mo na tumatanggap sa iyo bilang hari, Panginoon at Diyos ng aming mga buhay na ito. Purihin ka, Panginoon, salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na ngayon ay nasa sa amin. Kaya malawak at malinaw na namin naunawaan, Panginoon, ang lahat ng bagay patungkol sa iyo. Purihin ka sa namin pinabalik ang aming papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Diyos na aming pagpapigtas. Amen. Palakpakan natin ang Amen. Yan. Tayo na ngayon dadako. Okay. Pakipatay. Yan. At tapos, play.